Hello, sir. Magandang gabi po, sir. Okay, okay. Audible na kayo. Naririnig ko na kayo. Sige, sige. Wait lang. Ako ba naririnig nyo? Audible ba ako? Yes po, sir. Okay, thank you, thank you.
Hello, hello. Saglit lang, class. Saglit lang. Okay, okay. Magandang gabi sa ating lahat. At yun. So, muli tayo nagkita, ano, matapos yung panghuling ano natin, ah online class. Yun. So, itong lecture na ito medyo, hindi siya medyo may kabigatan ng konti. Ba't tama bawasan kayo? Teka nga. Oh? Hindi lang nag-update ito mga sana ko. Tama, nabawasan nga kayo. May mga wala pa dito. Press, Baltazar, nasaan kaya yung iba mong kaklase? Hindi po ako sure. Pero baka na ano lang po. Nagto-two-factor authentication. Ito ba yung mga nasa main ngayon? Kasi may mga nasa main ngayon eh. Or may Wala mga po. nag-shoot. May lumapit Yung sa akin kanina. may irregulars po kami. Pero hindi po ako sure kung. Iba naman po. Alas buong araw po. Pasok. Ah, Online rin po. kasi, sino ba nandito ba yun? Nandito ka ba, Iho, yung pumunta rito sa office kanina para magpaalam kung pwede akong ma-interview? Nandito ka ba, Iho? Dito po. Nandito po. So, nandito pala. Okay, okay. So, ibig sabihin, press, yung 1-8 na wala pa rito halos, ay hindi natin alam kung nasaan sila, no? Aba, asan kaya sila? Usually, lagpas kayo ng 40 kapag nagkaklase tayo eh. Ngayon, below 40 kayo ngayon. Any ideas or maghintay pa ba tayo ng 5 minutes additional para sila ay dumating? 6:15 na sa akin eh. Sige, kita na lang. Hintay pa tayo ng dagdag na 5 minutes. Dahil hindi ako sanay na below 40 kayo pag nagkaklase tayo eh. So, usually, madalas nga, above 45 kayo eh.
Yun. So, press, maghintay pa tayo. Paki-contact sila. Okay? So, additional 5 minutes sa paghintay. Sige, salamat, salamat.
Okay, welcome back. Going back sa ating klase. Ayan, 42 na kayo, di ba? Sabi na eh. Kailangan lang natin maghintay pa pala, no? Na umabot kayo. Pero concerning pa rin na marami pa rin wala. Kahit sabihin natin above 40 na kayo, dalawa lang nadagdag. So, concerning pa rin siya. Kahit na ganyan. So, anyway, magandang gabi sa ating lahat. Record ko lang to. Kasi kapag kayo nag-record, napuputol, di ba? Tapos namumute yung ano ko, microphone ko. Kaya abuting ako na lang mag-record para hindi mag-take over yung aking PowerPoint at ang aking microphone. Ayan. Yan. Anyway, ayun. So, magpakita muna pala ako sa camera. Kasi, actually, nandito ako ngayon sa office. Ayan. Hello. What's up? Hindi tayo. Magandang gabi sa inyo lahat. At hindi ako AI, totoong tao kung nakikita ninyo. Yan, kaya para nga makita natin. Kasi siyempre, mamaya habang nag-lecture na ako, alam niyo naman ang diskarte ko. Nilalapit ko lang yung cellphone sa aking bibig tulad nito. So, yun. Kailangan magpakita. So, mag-off na ako ng camera. Yan. Yun. So, ito. Ito tayo ngayon. Nagkita muli sa isang espasyo na lagi nating pinagkakakitaan. Bagamat mayroong pagkakataon na nawa ay umaasa na nawa ay makita kayo ng harap-harapan. Pero kanina meron akong nakita ang kaklase ninyo. At nagulat ako, alam niya kung saan yung office ko. Pero at least yun yung maturity, no? Hindi kailangang i-instruct. So, nagulat ako na 2.7 siya. At yun. Pero buti na lang meron kayong na-orient ko kayo kung saan yung office namin, ganyan. Yun, kaya nakapunta rito, no? Yung inyong klase. Kaya ganun. Pero ganun pa man, sana sa iba rin, magawa ko rin kayong ma-meet o makita sa susunod na mga pagkakataon kung kailan man. Nagkakataon kasi na na talagang ang kasabayan kong umaga bago at ako pagkatapos hindi bago ako yung panghuli niyong klase. Talagang nagkakataon na lahat, puro online eh. Ayoko naman na ako lang ipupunta niyo ng gabi, 6 p.m. ng Miyerkules, di ba? So, anyway, tsaka atin, if God forbids, di ba? Malay natin. Anyway, ayun na nga. So, magandang gabi, BSCP 27 to 7 to 7. At naalala ko yung huling pagkikita natin kung ano-ano mga video pinapanood ko sa inyo. Actually, itong lecture na ito may video dapat ito. So, ayaw mag-play kanina pa. So, ano problema ko kanina? Bakit ayaw mag-play kahit sa cellphone or sa laptop? So, minabuti ko na lang na wag na. Tanggalin ka na lang. Sayang din naman. Ayun. Dumako tayo sa panibagong mundo. Panibagong perspektiba na ating magagamit bilang tuntungan, karagdagang tuntungan sa ating pagkatuto. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating mga pag-aaral para sa semestreng ito. At ang unang tatalakayin natin ay itong artikulong sinulat ni Dr. Renato Constantino na original ay nakasulat sa wikang Ingles na pamagat The Miseducation of the Filipino People na isinalin ni Luis Maria Martinez. Bakit sinalin ni Luis Maria Martinez ang artikulong ito? Nang sa gayon, mabasa ito ng pangkalahatan. Mabasa ito ng masa. Hindi lang ng mga iilang may kaalaman sa wikang dayuhan o hindi lang ng mga iilang intelektual o nasa akademya. Minabuti na may salin nito na sa gayon, magbigyan din ng kaalaman at kamunatan ang karamihan. Kaya ito, tara, talakayin natin ang lisyang edukasyon ng Pilipino. Marahil lang iba sa inyo ay alam na o na-encounter na itong artikulong ito. O ano man, marahil yung iba sa inyo ay nakita na ito.
At bakit nag-echo? Ano yun? Sa akin ba yun? O may naka-on ng mic? Kung may naka-on ng mic kanina, ayawan natin. Pero anyway, okay lang yun. Buti naman naagapan at naihabol. So, be aware na lang din tayo or mindful na lang sa ating mga mikropono. Dahil sa momentum ako ng turo no? Palong-palo ako I mean, nasa tayo, momentum tayo ng pagtuturo At ayun na, magpapakabay muna tayo. Parang laging masama yung tawa ko. Anyway, unahin nating alamin kung ano nga ba ang tinatawag na lisya. So, eto yon. Lisya, mali, hindi alinsunod sa wasto at totoo o hiwid. Wala sa linya o hanay. Yan ang lisya. Mali, hindi tama, hindi tuwid, wala sa ayos. Hindi angkop, hindi tapat, hindi totoo. Yan ang lisya. Tapos, mayroong nakalagay dito na edukasyon. Na kung saan lahat naman tayo ay mayroong basikong kaalaman kung anong kahulugan ng edukasyon. Pero yung author, si Dr. Renato Constantino, binigay niya ito ng ibang kahulugan. At ito yun. Edukasyon. Isang mahalagang sandata ng isang bansang nagpupunyaging magtamo ng kalayaang pangkabuhayan at pampolitika at nagnanais na muling dalisay ang sariling kultura. Ibang-iba ito sa karaniwan nating na-encounter na kahulugan. Ibang-iba ito sa kadalasan nating general knowledge tungkol sa salitang education. Pero bakit? Mamaya, itong slide na ito, babalikan natin para masuri natin kung bakit ito ang binigay na kahulugan ni Dr. Renato Constantino. Pero paano siya nag-come up sa ganyang kahulugan? Isa-isahin natin ang kanyang mga pinaghugutan. Unahin natin yung kanyang pagbibigay pa ng iba pang kahulugan at mas espesipiko na kahulugan na nakabatay sa ating bayan, ang Pilipinas. Sino ang nakatira sa Pilipinas? Ang mga Pilipino. So sa mga tuwid, edukasyong Pilipino. At ang una niyang tanong, ano ang layunin ng edukasyong Pilipino? Ayon sa artikulo, ang ating edukasyon ay dapat lumikha ng mga Pilipinong may pag-unawa sa saligang suliranin ng bayan at sa mga lunas sa mga suliraning ito. Dapat lumikha ng alin ng mga Pilipinong may pag-unawa saan sa saligang suliranin ng bayan at sa mga lunas sa mga suliraning ito. Teka. Ito bang makakausap ko ngayon na BSCPE 27 ay kabilang kaya sa tinutukoy na dapat maging produkto ng edukasyong Pilipino? Ano ba yung dapat maging produkto? May pag-unawa sa saligang suliranin ng bayan at sa mga lunas sa mga suliraning ito. Baka mamaya, itong mga kausap ko ay wala namang ganong kamalayan. Baka mamaya itong mga kausap ko, ang kanilang hangarin lamang kung bakit sila nandito sa paaralan para makapangalap ng mga impormasyong kanilang gagamitin sa trabaho. Very specific. Tama, di ba? Very specific. Ganun naman talaga. Pero, sino ang inyong pinaglilingkuran? Alam nyo, class, sa lecture natin ng globalization, kung inyo naalala, sa lecture natin ng globalization, merong nabanggit doon na code separation postulate kung saan merong monolingual fallacy. Tama ba yun? Monolingual fallacy ba yun? Alimutan ko na. Anyway, yun yung lecture natin na yun na kung saan sinasabi doon na ang mga dayuhan ay ignorante sa mga bansang kanilang sinasakop at walang pakialam kung ang bansang kanilang sinasakop ay merong sariling kultura at sariling pamamahala bago sila dumating. Ibig sabihin, ang tanging hangarin lamang nila
ay ipakalat ang kanilang mga lahi at kultura nang sa gayon, kumalat sila. Yun nga lang, ang pagkakamali o kapangitan doon, binubura nila ang sino mang nandoon sa kulturang ito. Kumbaga, hinuhukay nila ang mga lupa na ating mga pinalaki at ilalagaan at pinataba. Tinataniman nila ng mga panibagong mga punla. Kanilang aalagaan, didiligan, papatubuin hanggang sa magbunga. Sino ngayon ang mga nagbunga sa lupang kanilang hinukay sa atin? Kasi nga, ayon doon sa globalization lecture, wala silang pakialam. At teka. Kayang patunayan yan ng isang foreigner. Maka-foreigner tayo ngayon. Kayang patunayan yan ng isang foreigner. At ang sinabi niya, tingnan natin. Ayan. Si Frantz Fanon. Yan. So, si Frantz Fanon, basahin ko lang para sa lahat. Imperialism and colonialism brought complete disorder to colonized peoples, disconnecting them for their histories, their landscapes, their languages, their social relations, and their own ways of thinking, feeling, and interacting with the world. So, ibig sabihin, isang foreigner ang nakapagbigay ng kahulugan sa kung ano ang nagiging kinahahantungan ng imperialismo at kolonyalismo ng kanilang kapwa kulay puti. Disorder and disconnection. Kulang lang ay magmistulan. Hindi pala kulang. Nagmimistula. Hindi nagmimistula. Nagiging robot pa tayo dahil ang nangyayari maging ang ating sariling pag-iisip, emosyon o pakiramdam at pamamaraan ng pakipagkapwa o pakipag-ugnayan ay halos hango sa kanila. Nakabatay sa kanila kung paano tayo makipag-usap intellectually. Bakit ganun? Kapag gusto nating, siyempre class, kayo mga estudyante ko kayo, second year na kayo, nasa PUP kayo, nakapasa kayo ng entrance exam, lahat tayo rito nasa sektor ng edukasyon, marunong tayong makipagsabayan sa English, marunong tayong makipag-usap sa English, marunong tayong maintindihan mo na ako sa English. Pero sa lahat ng pagkakataon, yun ang magiging armas natin para magmukha tayong matalino. Hindi. Tanging Pilipinas lamang sa buong mundo ang may ganong kamalayan na kapag ikaw ay gumagamit ng banyagang wika, otorisado ka na. Okay lang, pero kailangan natin ilugar. Siguraduhin natin yung mga kausap din natin ay kaya makasabay sa mga sinasabi ng ating bibig. Tandaan nyo class, ang airmat ko, retired English professor yon. At siya nagsabi na walang masama sa dayuhang wika, kultura, konsepto, ideya o teorya. Ang masama lamang dito ay kung hindi mo man nakikilalanin ang ating sariling wika at kultura bilang wika ang ginagamit pang intelektual. Kapag ba ikaw ay nagpipilipino na, hindi ka na matalino? Isa ka na lang normal? Tandaan nyo lang din class, BSCP 27. Maraming matatalino sa mundo, pero hindi lahat marurunong. Maraming mga gustong ayusin kung bakit ang daming mga mabababang scores ng mga bata sa exam, sa National Achievement Test, kung bakit mababa ang kanilang exam sa English, Science at Math. Ang dami nilang sinasabi kung paano pa mapapahusay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Pero class, sa dami ng mga taong yan, ni isa sa kanila, wala man lang nagkaroon ng ideya sa angkop na edukasyong kailangang matamasa. Bagaman marami sa ating mga leader sa edukasyon ng abala sa pagtalakay at pagkatalo tungkol sa mas mabuting paraan at mga kasangkapan ng mahusay na pagtuturo.
Wala ni isa man sa kanila ang nanguna sa pagtataguyod ng tunay na makabayang edukasyon. Tingnan ninyo, silang mga nag-aproba sa karagdagang edukasyon na 2 taon ay sila ring mga pumupuna ngayon na sinasabing, teka, may mga kulang pa at hindi na nakatulong at ang daming kapalpakan ng karagdagang taon na ito. Ano ba itong tinutukoy natin? 2 or 3 weeks ago, sabi ni Senator Jingo Estrada, palpak ang K-12. Months ago, sabi sa Senado, ang daming flaws ng K-12, ba't hindi ito ipatigil? Months ago, ganun ang usapan. At kung kayo ay may TV at may social media, nakikita nyo ngayon yung mga balitang yon. Ano, ibig sabihin, yung mga graduate ng grade 12, palpak? Hindi. Nandito kayo eh. Hindi. Nakita lang nila ang basta-bastang pag-iimplementa ng isang dayong sistema na hindi pinag-aralan at inangkop sa sistema ng ating bansa ang magiging epekto, kapalpakan. Nakikita na nila yon. Sinong sinisisi kung bakit marami palpak? Kaya na ibabato yan. Alam na yung sagot kay ma'am tsaka kay sir. Walang sasalo at aamin ng pagkakamaling iyan sa kanila. Ibabato nila yan sa mga nasa sektor ng edukasyon. Tulad natin, kahit kayo. Hindi ba? Ang daming nagpapagalingan. Ang daming ang daming mga termino, ang daming mga intellectual, ewan ko ba. Ang K-12, okay lang naman class. Kung may karagdagan, ayos lang naman. Pero sana pinag-aralan muna, no? Tingnan muna kung ano magiging epekto. 2016, 17, 18, ay hindi, wag pala. Kung kailan yung unang graduate ang mga unang batch ng K-12, 16, 17, 8, 2016, 17, 17, 2018, unang graduate ang mga unang batch ng K-12. Mula 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 7 taon na ang lumilipas, men. 7 taon pa. 7 taon pa ang lumipas bago nila magtanto na ang daming pagkukulang. 7 taon pa ang lumipas bago nila napagtanto na hindi nila naunawaan ito. Kailangan nila ng bagong pag-unawa. Kailangan nilang makita ang sistemang pang-edukasyong pinairal ng mga Amerikano ay kinailangang umakma at sadyang iniakma sa pangailangang pampolitika at pang-ekonomiya ng kolonyalismong Amerikano. Well, sa bagay class, historically, alam naman natin ito lahat eh. Hindi nyo pwedeng maliin to. Kahit sino man sa mundo o sa Pilipinas, di pwedeng maliin to. Na ang dinala ng mga Amerikano sa ating bansa ay edukasyon. Marami ang nabulag dito dahil kahit naman ako, pag sinabing libreng edukasyon, ikaw ba naman pinagkaitan ka ng mga Espanyol dahil isa kang Indio, tapos sabi ng mga Amerikano, lahat ng klase ng Pilipino magkakaroon ng libreng edukasyon. O sinong hindi doon? Diba? Yun nga lang, sa sobrang romanticismo nito at sa sobrang kalungkutan na danas natin sa mga Espanyol na pinagkaitan tayo ng edukasyon, tinanggap natin ito. Pero naging instrumento ito sa pagbihag sa kaisipan. Ang pagkahubog ng kaisipan ng pinakamabisang paraan ng pananakop. Kaya ang edukasyon ay nagsilbing sandata sa mga digmaan para sa pagsakop ng mga bansa. Tignan nyo, tignan yung labi ko. Mga ganun ako. Diba akong face to face to? Ganun na ako yun eh.
Naka-battle ready na ako eh. Pagkatapos kong banggitin yung salitang bansa, ganito yung bibig ko eh. Di ako nakikita ng iba, di naka-attend. Wala yung attention dito eh. Anyway, so, alam nyo talagang naglolong ako na ma-face to face ko kayo kasi ano eh, di ba, malay natin, di ba, ewan ko, baka mas mararamdaman ninyo yung ano, bigat o ano man ng aking pinagsasabi. O mas madama ninyo. Magkaroon tayo ng realization. Pero anyway, going back, yun na ano, kahit sinong Pilipino, anumang kulay at relihiyon, kung dumaan sa tamang edukasyon, na pag-aralan nating lahat, pati kayo na grade school noon, na ginamit ng mga Amerikanong edukasyon para tayo ay masakop. At lahat tayo ay sasang-ayon dun. Teka lang, wait lang ah. But anyway, class, sorry kasi may nagdo-notice sa cellphone ko, parang nagwa-warning na may someone is trying to open your account or to connect your account, ganyan-ganyan. Teka, baka mamaya. Hindi, joke lang. Pinapa-overthink ko lang kayo. So anyway, yun na nga, alam natin lahat to, no? Napag-aralan natin, parang high school lecture ata ito eh, first year high school, grade 7, grade 8 lecture ata ito na tungkol sa panahon ng Espanyol sa Amerikano. Yun. Pero class, hindi tayo totally intact doon eh. Kumbaga, alam naman, hindi natin to totally pinagtuunan ng pansin ng high school tayo. Diba? Dahil iba yung mga agenda natin, iba yung mga palo natin sa buhay, ang kagusto natin sa buhay. Pero ngayon, nakikita nyo na, muli nyo nakikita. At dahil muli nyo nakikita, mas nagkakaroon kayo ng mga realization ngayon. Tulad nitong susunod na slide. Ang mga ugat ng edukasyong kolonyal. Simula pa lamang ay kasangkapan ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas upang lupigin ang mamamayang pinagtatanggol ng bagong kamit na kalayaan laban sa mananakop na nagpapanggap na kapanalig. Historically, alam nyo rin ito, nagawa natin magtagumpay sa mga Espanyol, dumating yung mga Amerikano nga, di ba? Nagkaroon ng stage fright, ganyan-ganyan. Pero hindi natin nagawang ipagdiwang ang ating pagkakamit ng kalayaan mula sa mga Espanyol dahil biglang may dumating na nagpanggap na kakampi. Kitang-kita yan sa movie na General Luna at Nagoyo na parehong libre lang ngayon sa YouTube. Pwede niyong mapanood. At doon sa movie at kahit sa history, alam nyo na itong next slide na ito, kalilipat lang, ay totoo. Ano ba ito? Ginamit ang edukasyon para maakit ang mamamayan sa mga bagong Panginoon. Kasabay nito yung pagpapalabnaw sa kanilang diwang makabayan na katatapos pa lamang magtagumpay laban sa dayuhang kapangyarihan. Kahit sino, sasang-ayon dyan. Dahil kung yung mga Espanyol ang kanilang dinala ay relihiyon, kasama ang mga praile at mga gobernador Silio, na nagmistulang mga Panginoon sa panahon na iyon na dapat sundin sa panahon ng Amerikano, may mga dumating ding panibagong tao. Ang mga vice-gobernador ng Amerika.
na kung saan itong mga Amerikanong vice-gobernador na ito ayaw nilang ipagkatiwala sa mga Pilipino ang sangay ng edukasyon. Ayun o, nandiyan na, nakalagay niya dyan. Parang hindi ko nabasahin pero para sa lahat ng hindi nakatingin sa PowerPoint, babasahin ko. Kahit isinapilipino ang mga paglilingkod ng gobyerno sa madla. Bagaman inihahanda ang mga Pilipino para sa pangasiwa nila sa kanilang gobyerno. Hindi kailanman pinagkatiwala ang kagawaran ng edukasyon sa kahit sinong Pilipino. Para mangyari yan, ginawa nila ang Jones Act. First year high school lecture yan, grade 7 lecture yan, yung Jones Act na yan. Pati yung Treaty of Paris, etc. Yung mga ano na yan, lectures na yan, dapat alam niyan. Pero siyempre, to remind you, class, na isa sa mga content ng Jones Act dapat kontrolado at ang mga mamumuno o mga ngasiwa ng kagawaran ng edukasyon ay ang mga Amerikano. Ay malamang kung sinong maghahawak, mag-handle niyan, kung ano yung kagustuhan niya na mga curriculum o syllabus, yun ang masusunod. Eh sino bang may hawak dito? Andyan na nga, Amerikano. Habang habang bulag na bulag tayo, hindi, mali. Uhaw kasi tayo sa edukasyon noon. Kasi nga, paulit-ulit, no? Pinagkaitan tayo ng mga Espanyol ng edukasyon, di ba? Hindi lahat pinagkalooban ng edukasyon. Uhaw na uhaw tayo sa edukasyon. At dahil sa pagka-uhaw natin sa edukasyon, nabulag tayo. Hindi natin nakita kung anong magiging epekto nito. Ang tanging kagustuhan lang natin ay yung noon. Yung noon, halimbawa, yung noon ay ngayon. Halimbawa, yung noon ay ngayon. Ngayon, dahil pinagkalooban ako ng mga Amerikano ng edukasyon at uhaw na uhaw ako dahil pinagkaitan ako ng mga Espanyol, gusto kong matuto. Gusto kong aralin ito. Gusto ko rin malaman kung paano salitain ang kailang wika at kultura, anuman. Pero dahil yung ngayon, ang aking tanging iniisip lamang, hindi ko napansin na sa kasamaang na sa kasamaang palad, ang tagumpay ng edukasyon bilang kasangkapan ng kolonyalismo ay naging ganap at nadarama ang epekto nito sa habang panahon. Hindi ko nalaman noon na mararanasan at madarama ito ng kasalukuyang henerasyon. Hindi na lamang nagkakaroon tayo ng mga bagong ideya, konsepto, teorya, argumento. Tulad ng aking airmat niya, di ba? Na sabi niya, wala namang masama sa yung wika, kultura, ideya, teorya, konsepto, etc. Walang masama sa mga yun. Masama lamang kung hindi mo man lang bibigyan ng espasyo bilang pagkilala ang sariling wika at kultura natin. Diba? Siguro naman sa loob ng ilang buwan na lumipas na, class BSCPE 27. Siguro naman sa loob ng ilang buwan na lumipas na, nagawa niyo nang ma-realize, no? Na tanging Pilipinas lamang sa Asia ang pinipilit maging biyasa sa banyagang wika. Diba? Walang masama doon. Globalization, diba? Walang masama pagsabay sa mundo, ganyan. Pero masama lamang doon. Parang nauulit yung nangyari nung nakaraan na nabubulag tayo ulit ngayon. Kasi ganun na lamang din kadali natin tinanggap, no? Yung halimbawa, yung yung sa South Korea, yung kanilang kultura, ganun lang din kadali. Ibig sabihin, talagang naitanim sa atin ng mga Espanyol ang isang kamalayan ba or kaugalian ba na negatibo na laging tanggapin lahat ng mga banyaga na papasok sa bansang ito, ano man. Nang walang pagtatanong at pag-iimbot. Yes, welcome to our country. Mabuhay. Sabay sabit ng bulaklak sa kanilang leeg. Sabay tugtog ng banda na habang nakalatag ang red carpet.
siguro rin naman sa loob ng ilang buwan nang lumipas, nagawa niyo na rin mapagtanto o siguro naman noon pa lang alam niyo na kapag tayo ay nasa ibang bansa, tayo ang nag-a-adjust sa kanilang wika. Pero kapag sila ang nasa ating bansa, ano mang lahi yan, tayo pa rin ang nag-a-adjust. Kasi hindi naman, alam ng mga Amerikano na uhaw tayo sa edukasyon. Kaya nila tayo pinagkalooban ng libre edukasyon dahil pinagkaitan na naman Espanyol. Pero iba kasi ang layunin ng edukasyong Amerikano o ng sistema ng edukasyong dinala ng mga Amerikano noon. Iba ang kanilang layunin. At ang layuning iyon, eto. Ang sistemang pang-edukasyon ay hindi tinatag ng mga Amerikano para sagipin tayo sa kamangmangan. Iniakma ito sa mga masaklaw na layunin ng kanilang pagsakop sa bansa gaya ng mga layunin pangkabuhayan at pampolitika. Ito ay para sanayin ng mga Pilipino na maging mamamayan ng isang bansang sakop ng Estados Unidos. I-research nyo para maniwala kayo sa susunod ko sasabihin. Total, mukha naman kayo researcher, di ba? Medyo yung expectation ko na-meet nyo na lately. Pero tingnan natin, i-research nyo para mas maniwala kayo. Noong 40s, 50s, 60s ata or until 70s din ata. Pearl of the Orient tayo, hindi ba? Halos mala Amerikano ang ating bansa, talo ang Maynila. Kinaiingitan tayo ng mga kapitbahay nating bansa. Kahit ang Korea, Japan, Singapore. Noon yung mga bansang yan, sobrang hirap pa. Pero kung ikukumpara mo ngayon sa panahon na ito, makikita mo ang pagkakaiba ngayon. Sobrang layo. Bakit? At ano ang naging instrumento nila? Kung bakit nila nagawang makaungos sa atin? Hindi nila niyakap ang kamalayang pangbanyaga. Bagkus niyakap pa nila ng buong buo at sobra-sobra ang kailang sariling wika, kultura, higit sa lahat ng kailang pagkatao. Samantalang tayo, namimiss ang dating panahon kung saan tayo ay kinikilala ng mga kapitbahay nating bansa. Kaya hanggang ngayon, pinipilit natin itong balik-balikan. Maranasan man lang ang maranyang buhay na kailang pinaranas sa atin noon. Sa tulong nila. Anong nangyari? Tayo, mga Pilipino, nahihiwalay tayo sa ating kahapon. Isang bayang inihiwalay sa kanyang kahapon. Ang wikang Ingles ay nagsilbing isang makapan na pader na naghiwalay sa mga Pilipino sa kanilang nakaraan. At nang lumahon ay naghiwalay sa ilustrado at sa masa. Ito ang naging simula ng kanilang lisyang edukasyon. Ito ang naging simula ng kanilang miseducation. Kung saan, sa miseducation o sa lisyang na edukasyon, number 1 nilang priority, ang wikang Ingles. Nung second meeting ata natin, nabanggit ko yung si Professor Tomoaki Takeshita. Isa siyang exchange professor, no? Ngayon, dati sa College of Arts and Literature siya. Ngayon, ang kanyang tinuturo ngayon sa subject ay economics. Noon, nung mga panahong bago-bago pa siya rito, under siya ng College of Arts and Letters, kami yung mga nakakasama niya, si Sir Tomoaki Takeshita. Parang pinakita ko na yun sa inyo dati. Hindi siya ganun fluent makipag-usap sa amin, kaya talagang binababaan namin ng konti para mag-meet man lang kami. Layman's term lahat ng ginagamit namin para magkaintindihan kami. Pero matalino siya, okay. Pero kasi isang patunay yun na sa bansang Japan, hindi importante kung bihasa ka sa banyagang wika. Dahil sa bansang Japan, walang problema kung baluktot ka o hindi ka marunong sa banyagang wika. Ginagamit lamang nila ang banyagang wika kung kinakailangan. At alam nyo na yun, class. Ulit-ulit ko na sinasabi sa inyo to eh.
Pero sa Pilipinas, ambot sa imo ba? Ambot sa imo. Di ba? Kung sa bagay, napabuntong hininga na lang si sir. Kung sa bagay, lumaki tayo sa isang larawan na stop sharing ko lang. Gusto kong ipakita Magdodrawing si sir. Alam niyo magaling ako mag-drawing Expert ako mag-drawing. Isa akong pintor. Ako nagturo kay Rizal kung paano magpinta. Ayan. Wait lang. Share ko lang to. Share screen natin to. Para maniwala kayong ako nagturo kay Rizal paano magpinta. Yan. Sa tingin ko, kahit kahit Gen Y na kayo, Generation Alpha, whatever generation na kayo, kasi kami, millennials kami, ganyan. Sa tingin ko, sa panahon ninyo, pagkabata, elementary o high school, pare-pareho tayo na nakaranas na mag-drawing ng isang pamilyar na tanawin. No? Sa tingin ko pare-pareho tayo nakaranas mag-drawing ng ganito. Na feeling ko lahat ay nakaranas i-drawing ito o naisip o na-visualize. Diba? Feeling ko lang naman pare-pareho tayong mag-drawing ng ganito. Sabi ni ma'am, sir, ganyan. O class, mag-drawing kayo ng inyong maisip na kalikasan. Yan, no? Feeling ko lang pareho-pareho tayo dyan. Tapos syempre, hindi pwedeng mawala ang bahay kubo. Hindi pwedeng mawala yung bahay kubo. Feeling ko di ba, napakaganda ng drawing ko. Ako ngayon nagturo kay Rizal kung bakit siya naging magaling na pinturo. No, ayan. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, di ba? Ganyan. Mga damo, ayan, mga damo. Siyempre, umaagos ang ilog, ganyan-ganyan. Yan, may mga ibon na palit ng paliit, di ba? Palay ng palayo, ganyan-ganyan. Yan, di ba? Ganyan. So, yan. Ganda ng drawing ko, no? Feeling ko, lahat tayo ay nakaranas mag-drawing ng ganito. Di ba? Kulayan natin. Ayan, kulayan natin. Dahil sabi ni ma'am, class, kulayan ninyo. Ayan, kulayan nyo, ganyan. Green. Yan. Et cetera, ganyan. Diba, nakaranas tayo lahat makapag-drawing ng ganyan. Hindi man like perfecto yung pag-drawing ko na lang hirap mag-drawing gamit yung mouse. Pero, alam kong kahit di niya na-drawing yan, nagawa niya mag-visualize ng ganyan. Hindi ko man alam kung sumasang-ayon kasi sinasabi ko, pero feeling ko naman nagawa niya mag-drawing ng ganyan. Stickman, sir. Meron pang ganun. Diba yung ganung drawing? Nawala. Ay, stop sharing ko pala. Wait lang. Babalik ko muna. Ba't ko ba ni-stop sharing? Ayan. Ayan, yung ganyan drawing. Hindi nyo man na-drawing, pero nagawa nyong ma-visualize. Sumagi na ito sa inyong isipan nung kaya mga bata o high school pa lamang. Hindi man eksakto, may pagkakapareho. Na kung saan, kahit sa murang edad o inosenteng isipan, ito ang ating naiisip pagdating kapag sinasabing kabukiran, kanayunan, probinsya. Na kung saan nirepresentahan ng ating inosenteng kamalayan at kaisipan na ito ay senyales ng kapayapaan at katahimikan, kaayusan at walang kaguluhan. Malayong malayo sa Maynila na punong-puno ng karahasan at pagkakalumalupitan sa bawat isa sa mga mamamayan. Press 27. Kung ganon, bakit tayo ganyan lumaki? Pinapakita lagi na maganda ang buhay sa probinsya
Samantalang ang katotohanan ay lagi silang napag-iiwanan, lagi silang mayroong pag-against rate, lagi silang napagsasamantalaan. Kung saan-saan nga na itatayo yung mga flood project doon eh. Hindi ba? Nabuhay tayo sa imahen na ganun ang itsura o lugar sa kabukiran o sa kanayunan. Nabuhay tayo sa sistemang ganun na ang pinapakita. Taliwas sa katotohanan na dapat nating nakikita. Larawan ng Pilipino na itinatanim ng ating edukasyon sa ating isipan, lalo sa inyo o sa ating mga kabataan na pumipinsala sa ating bayan sa dalawang paraan. Kala nyo maganda yon? Oo, siyempre maganda yan. Yung drawing, art yan, sining yan eh. Pero akala nyo maganda ang epekto sa atin nun? Ulul, I mean, lol, LOL, laughing out loud, okay? Sorry. LOL yun. Di ako nagbabad word? Alam niyo ako, sobrang bait ko eh, di ba? Di ako nagbabad word. I never do that. I won't ever do that. Anyway, going back. Focus. Balik tayo sa agenda. Ayan. Kayo kasi, kung ano na pagsasabihin ninyo eh. Ayan. So, ano yung dalawang paraan na yan, mga tol? Class. Mga tol, ano kaya yun? Ano yung dalawang paraan na yan, mga class? Una, pinatitibay nito ang paniniwalang Pilipinas ay para talaga sa agrikultura na hindi natin mababago at hindi dapat baguhin dahil tayo raw ay napapaligiran ng katubigan at kalupaan. Kaya tayo ay punong-puno ng yamang tubig at yamang lupa. At hanggang dito lamang tayo. Yun ang sabi nila na itinanim sa ating kamalayan na akala natin di natin tayo makipagsabayan sa pambansang industriya. Kaya nga pinipilihan at mambansang kaunlaran. Kaya natin umangat, pinipigilan lamang nila. Dahil kapag nagawa natin makasabay sa kanilang industriya sa ibang mga bansa, bilang isang third world country, tayo, at magagawa natin maging second world country, teka, magdududa at mahihirapan na ang mga dayuhan dahil ang kanilang magiging katanungan sa isipan, saan tayo kukuha ng mga resources at mga alipin? Ang isang bansang imperialista at kolonyalismong pagkamalayan at kaisipan, ayaw nilang maungusan sila ng mga bansang kanilang pinagkukuhaan ng kanilang mga raw materials at human capital. Siyempre, para hindi yan makita ng mga ordinaryong mamamayan, tutumbasan yan ng malaking sahod. Diba? Kaya ayun na nga, no? Ganun ang nagiging sitwasyon natin. Ano yung pangalawa? Hindi pinapakita ng ulirang larawang ito ng buhay sa kabukiran ng kahirapan. Ang mga karamdaman, ang kakulangan ng mga pasilidad sa ospital, ang kahukugan ng kultura, na pinagsasamantalahan ng kanilang kultura, niromanticize, binibenta sa merkado sa mas mahal na presyo, ang nakababagot na buhay na yun, dahil lahat ay dinala sa sentro, ang mapamahiid at ang nabuhay sa mga atrasadong pamayanan. Bakit sila atrasado? Sa halip na maranasan at mapakinabangan nila ang kanilang mga binabayaran na buwis, sa iba pa napupunta ang mga ito. Hindi naman sana siguro mangyayari na mayroong pinakamahirap na probinsya sa bansa. Kung tama lamang ang pamamalakad. Hindi naman siguro mangyayari na mayroong nagugutom sa mga probinsya.
kung hindi lang sana nawawala o naibubulsa ang kanilang mga pawis at dugo. Minsan sila ay tumayo at tumindig para ipaglaban ng kanilang mga pawis at dugo. Dahil sa mga bigas na kanilang mga nilalako sa merkado hanggang dito sa Maynila. Ngunit ang pinalit lamang sa nila ay hindi rin bigas, hindi rin pera, kundi bala. Bing, bing, bing. Damn! Goosebumps. Di ba? Parang it hit hard na mayroong realization na ganito. Sayang, no? Kung face to face tayo, narinig ko sana yung bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Parang kanta yun, ah. Bang, bang, bang. Parang, ano pala yun, no? Big Bang pala yun, no? Sino ba yung... Tama, Big Bang kumanta nun. Sila, sila ba yung mga member ng Big Bang? Nakalimutan ko na. Anyway, basta yung K-pop group yun eh. Yun. Oo, sila Top, sila G-Dragon, tsaka yung isang nakulong. May nakulong dun eh. Kalimutan ko na. Basta yun. O di ba alam na alam ko yun. Siyempre, panahon ko yun eh. Yun. Tapos yung nakulong, sino yung nakulong? Ba't di mo tinuloy, Plaza? Tuloy mo. Sino yung nakulong sa Big Bang? Siguro sinesearch pa nito. Si... Nagets ka na. Nagets ka na. May medical clearance ba yan, Plaza? O wala. Kung walang medical clearance yan, wag mo lang sabihin, baka mahirapan eh. Shade. Anyway, going back, ito. Plaza, dinudog sa note ako. Tumigil ka na, tama na yan. Going back, so, ano nangyari? Dahil sa ganitong sitwasyon, nagkaroon ng panibagong pagtatanim ng Amerikanong istasyong pampolitika. Kung noon nagkaroon na ng paghuhukay, siyempre, sa lawak ng kalupaan, maraming pwedeng pagtaniman. Meron na namang panibagong naitanim sa atin. Alin? Eto. Nilipat ko na ng slide guys baka di kayo nakatingin. Naging katawa-tawang kopya ang mga partidong pampolitika ng Pilipino na taglay ang matingkad na katangian ng panyagang modelo tulad ng paggamit ng impluwensya at dinastiya, pangungurakot, palakasan, pagtanaw sa mga mahalagang usaping pambansa batay sa interes ng kinabibilang partido. Wow! Sounds relevant. No? Sa panahon ngayon, parang wow, teka, parang ano to current issues to parang current situations to ganyan. No? So, wow. No, ganyan. Nangyayari pala. So, yung ganitong mga kaganapan sa lipunan at pamahalaan ay epekto ng itinanim ng mga Amerikanong institusyong pampolitika. At nangyayari ito yun. Sa dami ng mga nabubulag sa limpak-limpak na mga maleta. Wow, limpak-limpak na maleta. Parang iba pala yun. Limpak-limpak na mga salapi. Hindi nakikita kung anong dapat suriin. Class 27. Merong pangangailangan ng muling pagsusuri. At ito yon. Ang edukasyon ay hindi dapat tingnan na isa lamang pangangahalap ng impormasyon, kundi bilang paraan ng paghubog sa wait lang, ibahin ko pala. Ang edukasyon
ay hindi nyo dapat tingnan na isa lamang panghalap ng impormasyon, kundi bilang paraan ng paghubog sa inyo para maging mahusay ninyong magampanan ang papel ninyo sa lipunan at maging kapakipakinabang sa lipunang inyong kinabibilangan. 2.7. Pagkasuklas, kahit ilang beses ko nang naituturo ito sa loob ng ilang taon sa iba't ibang mga section at kurso, lilipas at lilipas din ito at babalik kayo sa sistema inyong kinasanayan. Isang sem lang naman nangyayari yung ganito eh. Malamang 99.9% malilimutan niyo yung mga effect, mga nangyari, ang mga narinig niyo. Pero at least parang safeguard, merong 0.1% parang mananatili na pwedeng dumami ng dumami. Kung tayo yung Lactobacillus cerotus strain, tayo yung good bacteria. Ngunit paano nyo gagawin? Gamit ang inyong kurso. Class, malaking pakinabang at halaga ng inyong kurso, BSCPE. Malaki ang pakinabang at halaga ninyo. Kaya nyo nga pinili yan eh. Kaya ka nga rin nandyan eh. Hindi baliwala yan. So, paano? Aba, pag-isipan nyo. Diba? Pag-isipan nyo, kaya mag-isip ng lahat sa akin manggagaling. Yun. Anyway, next natin. Nagkaroon tayo o nagtaglay tayo ng kanuraning pananaw. Masyadong mahaba, pero basahin natin. Ang pagbibigay diin sa pandaigdigang pagkakapatiran ng tao sa pagiging magkaibigan ng mga bansa na walang matatag na pundasyon ng nasyonalismo nagbibigay sa ating mamamayan ng pagmamalaki sa ating sariling mga produkto at pangalaga sa ating mga likas na kayamanan ay hindi maganda ang mga itinulot sa atin. Isang matingkad na halimbawa ang ating pambansang katangiang tayo'y bukas palad sa mga dayuhan na nagagamit nilang kasangkapan upang tayo'y linlangin at paulit-ulit na pagsamantalahan. Ikot-ikot lang, eh. Favorite ko talaga examples yan eh. Ala, sino nga yun? Wait lang, ayokong palang puntong moment na to eh. Gusto kong banggitin yung pangalan nito. Yung... Wait lang. Sino ba to? Serjan. Sino nga yung nag-program ng Love Virus? Yung nasa ama. Sino nga yun? Yung na-penetrate niya yung Pentagon. Shit, I forgot. Oo nga eh, nalimutan ko eh. Teka lang, search ko na nga eh. ChatGPT, no? Wait lang, alamin ko si ChatGPT. ChatGPT. Yan. Love virus from the Philippines. I love you virus from the Philippines. A famous computer worm that originated in the Philippines in the year 2000. Who created the I love you virus? Ayun, okay na, nakita ko na. Okay na, si Onel de Guzman. Yan. Ayun na pala, may nag-chat na pala. Salamat, Red. Onel de Guzman. I love you. Ano love?
Yan yung gagawin ng virus, nabore, no? Tama yan, gawin mo yan. Yan. Di ba si Onel de Guzman, very inspiring. Na-inspire ako sa kanya to sa totoo lang. Noon, yung mga panahon na yun talagang, wow, ang galing ah. Kaya sabi ko noon, kaya pala ng Pilipino. Yun ang una ko sinabi, yung bata pa ako. Kaya pala ng Pilipino, no? Tapos nalaman nila na taga-Pilipinas to, di ba? Parang hinire din siya ng US to be their employee or whatever sa kanilang national security, whatever. Yan, di ba? So, yeah, yun. Yung naging tuntungan ko sa doon. Pero, kaya pala, no? Nag-gets siya ba? Kaya pala. Malay nyo, kayo rin. Next na natin. Mga Pilipino makadayuhan. Ang masaklaw na bunga ng pagkabigo ng edukasyon ng Pilipinas ay ang pagkaaroon natin ng mamamayang larawan ng kawalang malay at nakasandig sa mga pakikitungo sa mga dayuhan. Isang mamamayang manhid sa pag-aalipsata ng ibang bansa. Bukas palad sa mga dayuhan at tumutulong pa sa kanila sa pagtambong sa ating likas na kayamanan. Alam niyo naman tayo mga Pilipino very giving tayo . Diba? Very welcoming din tayo. Kaso nasasobrahan tayo lagi. Wala tayong tinitira sa ating mga sarili. Ibinibigay natin lahat sa kanya pero wala tayong tinitira sa ating sarili kapag tayo ang napag-iiwanan tayo. Teka lang, parang ibang usapan na to . Parang iba na yun. Hindi, iba yun. Okay? Hindi yun pag-ibig. Okay, pero yeah. Iba pala yan. Pero parang gano'n na rin yun. Sinadya ko yan. Parang gano'n na rin yun. Na sa sobrang pagbibigay natin, nalilimutan natin kung ano yung totoong problema. Totoong problemang rumirindi sa atin sa sistema ng edukasyon. May punto si General Luna na hindi mga dayuhan ang totoong kalaban natin, kundi mga sarili natin. Pero bukod pa doon, ay meron talagang isa pang problemang rumirindi sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. At ano yun? Eto. Daran. Ang pinakamalaking problemang rumirindi sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay ang usapin ng wika. Hanggang ngayon, patuloy ang mga eksperimento para matiyak kung higit na mahusay ang paggamit ng wikang katutubo. Class, globalization lecture, nabanggit ko doon yung MTB, MLE, yung Mother Tongue Based Multilingual Education, kung saan alam nyo kung anong meron doon. Diba? Para lang refresher, diba? Halimbawang sa Bicol ka, grade 11, grade 1 to grade 6, ganyan, malamang Bicolanong gagamitin panturo doon. Kung sa Ilocos ka, Ilocano ang gagamitin panturo doon. O, alam mo na, na-refresh na kayo, di ba? Bakit hanggang ganitong grade lang? Plus, 2 bansa pa lang napupuntahan ko. 2 ibang bansa pa lang napupuntahan ko. At hindi ko lampas ang magtanong. Nagtanong ako sa mga bansang napunta ko na 2 pa lang naman, ang Dubai at ang Vietnam. Nagtanong ako. Tinanong ko kung ano ang wikang ginagamit sa kanilang paaralan. Sa Dubai, 2. Meron kasing international school, which is English ang ginagamit. Pero yung mga hindi international school, yung para sa mga local, Arabic ang ginagamit. Sa Vietnam, di ko rin pinalampas magtanong kahit na masyal nung kami doon. Ano kanilang ginagamit? Vietnamese. Yung kanilang international school, hindi pwedeng hindi maisamang maituro ang Vietnamese language doon. Nagtanong talaga ako kasi nakakurious ako bilang isang Pilipino . Kaya curious ako . Pero dito, magtanong ka kahit hindi international school, alam mo na yung sagot, 2-7. Alam mo na yung sagot. Alam niyo na kagad yung sagot. Parang pag sinabing hep-hep, alam niyo kagad yung sasagot. Hooray! Automatic. At dahil
alam niyo na yung sagot tulad ng Hepe Puri, malamang alam niyo rin yung sagot dito. Sa next slide, nilipat ko na para sa mga di nakatingin. Sa alinmang malayang bansa, likas ang paggamit ng tutubong wika sa edukasyon. Likas, may kalayaan ng ibig sabihin. Ngayon, tatanungin ko kayo, 27. Malaya ba ang Pilipinas? Tanananan. Tanananan. So, dyan, anong tunog ng ano? Yung malap ka ng pangit? Tanan, tan, 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 tanan, tan, tan, tan. Alam mo na yung sagot dyan, class. Pero tanong ibahin naman natin yan. Kung tinanong ko malaya ba ang Pilipinas, tanong natin yung iba. Malaya ba yung mga kapitbahay nating bansa? Malaya ba yung mga kapitbahay nating bansa? Tanan, tan, 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 tanan. Alam niyo na yung sagot dyan, 27. Nagiging hadlang sa demokrasya ang hindi paggamit, ang hindi likas na paggamit sa ating sariling wika. Dahil sa kakulangan ng masa ng pag-unawa sa wikang Ingles na nadadala lamang sa mga magagandang salita ngunit hindi alam ang kahulugan na isa sa mga hadlang sa demokrasya. Hindi man lamang sumasagi sa isipan ng masa na tungkulin nilang unawain ang mga suliraning pambansa sapagkat wala sa kanilang hinagap na kaya nilang unawain ang mga suliraning kinakaharap ng bayan. Nabuhay tayong survival skills ang kailangan. Nabuhay tayong kailangan nating mabuhay. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin mabuhay. Totoo naman. Nabuhay tayong sa konsepto na hindi porket hindi natin nararanasan, hindi tayo kikilos o magreklamo o magsalita. Nabuhay tayo sa konsepto na kapag naranasan lamang natin, doon lamang tayo kikilos o magsasalita. Nabuhay tayo sa konseptong bubuksan mo lang yung palad mo, hihintayin mo lang may bumagsak sa kamay mo. Nabuhay tayo sa konseptong merong hahawak ng kutsara sa sandok ng ulam at kanin at magsusubo sa iyong bunganga. Quest 27. Patunayan yung hindi kayo yun. Di man ngayon yung mapatunayan, pero balang araw kung ako ay inyong makasalamuha sa ibang lugar sa Pilipinas o sa bansa, pwede nyo sabihin, sir, ini-invalidate na kita. Wow. Lahat ng mga sinabi mo sa amin ng college years namin, mali. Masyado kang judger. Dito ko lang. Yeah. Kasi class 27, may mga balakid sa pag-iisip. At ito yun. Ang wika ay kasangkapan ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng wika ay umuunlad ang kaisipan. Sa pag-unlad naman ng kaisipan ay umuunlad ng wika. Ngunit kapag ang wika ay naging sagabal sa pag-iisip, ang pag-iisip ay napubunsol o nababaog na magbunga naman ng pagkabunsol na kultura. So dahil mas gusto mo ang K-pop, halimbawa lang, mas gusto mo yung Chinese culture, Chinese language, nasasapawan na nito ang sarili nating kultura nang hindi mo na mamalayan dahil sa pagkahumaling mo dito at sa pagtingin mo na ito ay mas prestigyoso kaysa sa sarili nating kultura. Alam ko na po kasi, alam ko na po yung Tagalog. Ha? Tagalog? Alam ko na po yan. Alam ko na po yung Alibata. Ha? Alibata? Opo, tiga Antipolo nga po. Ha? Tiga? Masyado tayong ang malikain, mapanuri at pagbuod na kaisipan ay hindi uunlad sapagkat
Teka. Pakinggan nyo itong mabuti. Oops, attention mo na rito. Babasahin ko na rin habang nakatingin kayo. Kung di kayo nakatingin, makinig kayo mabuti. Ang malikain, mapanuri at mapagbuod ng kaisipan ay hindi uunlad sapagkat ang mga mag-aaral ay nahihirari sa pagkasaulo ng dayang wika. Dahil sa mekanikal na paraan ng pag-aaral, pangkalahatang ideya lamang ang tutuhan ng mga mag-aaral at hindi nagkakaroon ng malalim na pag-unawa. Ano ang nagiging epekto nito, 27? Ito, pulang-pula. Kaya naging ugali ng mga mag-aaral na mag-aral lamang para makasagot ng tama at pumasa sa pagsulit para makatapos ng kurso. Huwag kayo mag-alala. Isa rin ako dyan. Nung nag-aaral pa ako. Huwag kayo mag-alala. Kahit nalalaman nyo na ito ngayon, kabilang ako sa nakaranas ng sistema ng edukasyong ating pinag-uusapan. Pero ngayong nalaman nyo na ito sa mas maagang panahon, mas makikita nyo ang esensya na hindi lamang dapat laging memorisasyon. Mahalaga yun, oo. Pero itawid mo naman patungong aplikasyon. Nabubunso lang malayang pag-iisip sapagkat ang wikang panturo ay iba sa wikang ginagamit sa pagpagtalastasan sa labas ng silid-aralan. Ang isang mag-aaral ay nagkakasya na lamang sa pangalap ng impormasyon. Ngunit bihira niya magamit ang mga impormasyong ito para mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga suliranin ng kanyang lipunan. Parang it hits hard talaga sa inyo ngayon. Sa mga nakapokus sa lecture ngayong gabi, sa mga nakapokus dyan, sa kwentuhan na ito, kung nakasunod kayo, parang iba yung epekto ngayon kayo sobrang yung makapokus, makasunod. Hindi ko alam kung merong realisasyong nangyayari. Hindi ko alam kung merong ibang mga atake. Diba? Hindi naman alam. Hindi ko naman kayo nakita kung nasaan kayo. Pero mahirap tanggapin. Itong narinig nyo lang kanina lang. Lalo itong nakakulay pula. Well, sabi ni Apolinario Mabini, tanong pala ni Apolinario Mabini, handa na ba ang mga Pilipinong malaman ang katotohanan ng hindi napipikon? Apolinario Mabini ang nagsabi nun. Kaya na lang pala, in-open na ulit yung Mabini Shrine dito sa PPC Main. So, kung magagawa nyo pasyalan, kung may oras kayo, pasyalan nyo yung Mabini Shrine. Nandito yan. Sa pagkakaalam ko, replica na lamang yan nung original na inilipat dito sa Santa Mesa. Inilipat yun dito eh. Pero sa pagkakaalam ko rin, sa loob ng Mabini Shrine ay may mga natirang mga original na tabla at mga kahoy mula pa doon sa original. So, siyempre, kailangan nilang i-renovate o naman para ma-preserba at makita ng mga mag-aaral. Yun nga lang, sana hindi na ito dinadaan-daanan. So, kung papasyal kayo ng main, anumang oras, anumang araw, at nakita niyo yung Mabini Shrine, naway maalala ninyo ang napag-usapan natin. O hindi lang yung napag-usapan natin, yung kanyang tanong mismo. Sunod, ang pribadong sektor na siyang nagiging isa ring kalaban ng pag-unlad at pagbabago ng ating lisyang edukasyon. May dalawang pangyaring agad na ibinunga ang paglakas ng pribadong edukasyon. Una, ang komersyalisasyon o pagiging negosyo na lamang ng edukasyon. Noong K-12, nagsimula ang daming mga private school na nag-boom. Ang industry nagbunga dahil sa voucher systems na pinamigay ng DepEd at ng CHED or whatever na pamahalaan. At teka lang, nag-voucher pa ba kayo sa batch ninyo?
Thumbs up na lang kayo kung oo. Nag-voucher din ba kayo? Nakaranas kayo ng voucher? Ay, totoo ba? Huh? O ito, malamang, di ko na lang. Magkano yung voucher nyo? Baka iba-iba, pero mag-assume na lang tayo. Above ano ba yan? Above 5K ba yung voucher nyo? Ano ba? Or pwede may magsalita para sabihin lang kung magkano yung voucher na naranasan niya. Hindi ko naman mamaliin yun dahil kanya yun. Magkano yung presyo or amount ng voucher? 20K? 20K? Oh, iba-iba rin yan, no? So, ibig sabihin, okay. So, dahil meron kayong voucher system, pinili niya mag-senior high sa private, ganun. Or ano ba? Siyempre, tanungan lang to, okay. O, di salamat sa inyo. Pinayaman niyo. Laking pasasalamat sa inyo ng mga private school. Dahil sa inyo, mas lalo silang nabuhay. Yung mga dating matatamlay, nabuhay dahil sa inyo. Sino nagbabayad nun? Question. Sino nagbabayad nun? Ng 20K na yan or 15 or whatever. Sino nagbabayad nun? May nag-PM sa akin, sir, 15K. Okay. O, sino nagbabayad ng voucher system na yan? Anyone? Kayo ba magbayad nun? Sa tingin niyo, sino nagbabayad ng voucher na yun? Napakadaling tanong lang yan. Taxpayer, di ba? Pero kayo directly manggagaling. Di ba? Wala sa atin. Oo, tama. Pero kayo directly manggagaling. Sa mga workers, sa atin lahat. Ngayon, nasulit nyo ba? Sa dami, isipin nyo lamang kung ilan kayo sa classroom. Times 20K. Ilan ang population ng grade 11 times 20K. Every year, ganyan ang nangyayari. Wow! Para kayong kalabaw o baka na kung saan may mga gatas na nilalabas. Tapos yung iinom ng gatas, sila ang makikinabang. Hindi kayo. Okay, class, hindi naman lahat pare-pareho ng karanasan. May mga ilang magaganda, may mga ilang hindi magaganda ang karanasan. Hindi natin i-invalidate yan. Lahat yan ay valid. Oo, actually, na-encounter ko na rin, narinig ko yan sa mga, nagturo rin ako sa senior high school, na-encounter ko yan na, hindi ko sabihin ko sa nagturo sa senior high school, pero bandang FEU, banda yun. Doon banda yun. So, hindi na lang kung saan lugar, pero basta sa bandang FEU doon. Nagturo ako sa senior high school doon. Yun, tapos, talagang merong, sila yung mayaman, sila yung mga naka-voucher lang. May mga ganyan. Anyway, ikalawa, yun na nga nangyari, lumaki ang ilang paaralang pribado ng pag-aari at pinatakbo ng mga dayuhan na ang mga kusong agham palipunan ay hawak ng mga dayuhan. Alam niyo yung Apex Schools. Wala namang Apex noong 2015. Nagkaroon ng Apex Schools noong 2016 at ang kanilang primary offers ay senior high school. O, alam na natin kung bakit sila nag-maintain at nagpatuloy kahit bago lang sila noong 2016. Ay, salamat sa inyo. Ay, bakit ang tawa ko? Sunod, iba edukasyon. Samantalang ang mga kahinaan ng sistema ng edukasyon na naging dahilan ng pagkawala ng mga makabayang adikain naman ng mass media at ng mga instrumentong pangkultura, anumang nakatamuhan. Actually, itong slide number 29 na ito, mayroong hiwalay na lecture yan. At mas papalawak pa yan doon. Dahil ito ko doon tinatawag na ideological state apparatuses. Pero mapapalawak pa yan doon. Kaya natin yan. Dumako na tayo doon sa class 27. Laging tandaan. Sa sistema ng edukasyon meron tayo ngayon, wika ang pangunahing suliranin.
at ginagamit nila ang edukasyon para patuloy itong maghari, pamayagpag at mag-usad habang napag-iiwanan, nabubunsol, napagkasamantalahan, napapakinabangan ang ating sariling wika at kultura. Sir, bakit wika pa rin ang pinag-uusapan natin? Di ba ito pang grade 11, grade 12? Class, nasaan dito yung dinamiko ang wika? Nasaan dito yung teoryang bawaw, tarawang di ayaw, hero? Wala. Yun lang ang pinag-uusapan yung grade 11 at grade 12. Mas mataas na level ng kaisipan at kamalayan ng wika ang ating pinag-uusapan. Dahil college na kayo. Hindi kayo grade 11, hindi kayo grade 12, hindi kayo grade 7, 8, 9, 10. College na kayo. Ang pangkabuhayang pananaw na hindi mabubuhay ang mga Pilipino kung wala ang Estados Unidos. Gayon din ang pananaw sa edukasyon na hindi ito maaaring maging tunay na edukasyon kung hindi ito nakabatay sa kahusayan sa paggamit ng Ingles ay ilan lamang sa mga pananda ng lisyang edukasyon. And oo, totoo yan. Nangyayari yan. Ano ang kailangan? Ano ang kailangan para unti-unting mabago ito? Ikaw. Ikaw ang kailangan. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay kailangang isulat muli batay sa pananaw ng isang Pilipino. Ang ating pagpapakita ng mga suliraning pangkabuhayan ay dapat ikawin sa adikayang makabayan at sa paglayan ng bayan. Ang makakagawa niyan ay ikaw. Ang edukasyon ng Pilipino ay dapat maging isang Pilipino. Ang edukasyon ng makakagawa niyan ay ikaw. Sir, so ibig sabihin, tigil ka na yung pag-i-English? Hindi. Maaari mong pagpatuloy yan, pero ikaw naman ang magiging manggagamit. Well, kung sanay kang manggamit ng tao, ay hindi, kung sanay kang gumamit, basta, gets yun na yun. Pangunahin na yun nito ang mahubog ang isang mamamayang may malasakit sa bayan at anuwaan ng kanilang pagiging bansa. Isang mamamayang binibigis ng layunin, paunlarin ng buong lipunan, hindi lamang ang kanilang mga sarili. At ang maagawa niyan, ikaw. Tanging Pilipino lamang ang makapagbibigay ng lapat at angkop na unawa sa mga katuturan na mga nangyayari sa lipunang Pilipino dahil kabahagi siya nito. O sige, i-revise natin para hindi puro Pilipino. Halimbawa, Chinese citizen tayo. Tanging Mandarin lamang ang makapagbibigay ng lapat at angkop na unawa sa mga katuturan ng mga nangyayari sa lipunang Inchik dahil kabahagi siya nito. O sige, halimbawa, Koreano tayo. Tanging Hangul lamang ang makapagbibigay ng lapat at angkop na unawa sa mga katuturan ng mga nangyayari sa lipunang Koreano dahil kabahagi siya nito. Ibig sabihin, it applies to all. Kung kayang gawin ng mga kapitbahay nating bansa na mas malapit kumpara sa Amerika, bakit hindi natin gawin? Diba, ba't hindi natin gawin? Ba't di tayo manggamit sa kanila ngayon? Bakit tayo pa rin ginagamit nila? Di ba? Pero 27, bilang panahon na rin. Buti nandito kayo ngayon. Kayong 46 na nandito na nakinig sa mga kwento ko. Salamat dahil pumasok kayo. Pero balikan natin ang slide na sinasabi kong sasagutin natin. Merong ibang pagpapakahulugan sa edukasyon, yung author o yung may akda, si Dr. Renato Constantino. Ano yung sinabi niya rito? Isang mahalagang sandata ng isang bansang nagpupunyaging magtamo ng kalayaang pangkabuhayan at pangpolitika at nagnanais na muling madalisay ang sariling kultura. Ngayon, 27. Sa kahulugang binigay ni Dr. Renato Constantino, may nakalagay ba diyang Pilipino o Pilipinas? Wala. In general. Ibig sabihin, it applies to all. Pero bakit
hindi natin ginagamit. Samantalang yung mga nakapaligid sa ating mga bansa, ginagamit at ginagawa yan. Nagawa pala yan. Nagawa nilang gamitin sandata ang edukasyon para matamo nila ang kalayaang pagpabuhay at pagpolitika. Alam niyo yung magandang example dyan, Japan. Pagkatapos nilang mabomba noong 1940s at sumuko sa mga Amerikano, matagal nilang isinarado ang kanilang bansa. Sinarado nila ang kanilang bansa sa mga ekonomikal at politikal na mga aspekto sa labas. Sinarado nila ang kanilang bansa sa matagal na panahon sa mga wikang tagalabas. Sa matagal na panahon, tanging sariling ekonomikal at politikal at kultural nilang mga aspekto ang kanilang ginamit. Nung muli nilang buksan ang kanilang bansa sa mundo, kitang-kita ang malaking pagbabago. At kahit hanggang ngayon, makikita ninyo ang pagkakaiba ng bansa natin at sa kanila. Sir, kasi maliit lang yung bansa nila at hindi hiwa-hiwalay yung mga isla. O ano? Hindi ba't mas maganda nga na mas marami tayong iba't ibang wika sa Pilipinas, pero hindi banyaga? May Bicolano, may Kapampangan, may Waray, may Bisaya, may Chabacano, may Tausug, may Hiligaynon, may Kapampangan. Pero whatever it is, kahit English, wala na, sa lecture na ito, diyan sa slide na ito, wala namang sinabing Pilipinas o Pilipino eh. In general aspect yan eh, ng isang bansa. Hindi sinasabi din ng Pilipinas, hindi. Pero kasi mga ganitong salitaan, ganitong mga terminolohiya, o ganitong mga pagpapakahulugan, o ganitong mga tapos ng dila, ito yung mga hindi tanggap sa Pilipinas dahil ayaw nilang pakinggan yung ganito dahil masyadong malalim, masyadong makabayan o ano man. Nagmumukhang negatibo. Kaya BSCPA 27. Noong unang meeting natin, nabanggit ko na yung memorization application. Nabanggit ko na doon na pwede nating patunayan na hindi kayo umabot dito dahil sa galing niyo mag-memorize. Nabanggit ko noon o tinanong ko sa inyo noon kung paano kayo grinidan, ano ang grinidan sa binigyan ng grade sa inyo. Yung kagalingan at kausayan ng iyong mga tutuhan o yung kakayahan mo lamang, kagalingan ng kakayahan mo sa pagme-memorize. Dahil laging perfecto ang iyong quiz, laging perfecto ang iyong exam, laging matataas ang iyong mga grado. Palibhasa, magaling kang mag-review. Pero, teka. Parang mismo ang review ng salitang pagkakabisado. Ganun pa man, 27. Hindi kayo nandito sa mga totoong nakinig at nag-focus sa lektura sa kwentuhang ito. Hindi kayo nandito para makinig sa mga sermon. Para ba ako naninermon? Hindi. Kailangan ko lang i-modulate yung boses natin. Pero hindi kayo nandito para makinig sa mga sermon. Nandito kayo para higitan pa, itawid pa yung inyong pagtingin sa mga kahulugan ng salitang edukasyon, wika, at Pilipino. Tatlong pangunahing keyword sa lekturang ito. Edukasyon, wika, at Pilipino. Na kadalasan ay normal at nakasanayan o ordinaryo na lamang naririnig natin sa iba't ibang aspekto. Pero dahil nakinig kayo sa kwentong ito, magagawa niyong itawid at higitan pa ang inyong pagtingin at pagkakaunawa sa edukasyon, wika, at Pilipino. At huwag na huwag yung kakalimutang merong malaking ambag at pakinabang ang kurso mo. Kung paano, tuklasin mo. Paano yan? Wait lang. Ang iba yung tuklasin mo. Huwag
mo na ako isama, kaya mo na yan. Ikaw lang bahala dyan, okay? Hindi maganda yung ano ko eh. Technology, ano ko aspect. Bahala ka sa buhay ko. Idadamay mo pa ako. Ano ba yun? Nagkwento lang ako dito, dadamay mo pa ako dito. Ano ba yung tagay? O, tagay mo na. Ikaw na. Yun. So, salamat sa pakikinig, 27. Salamat sa inyong mga sangkatauhan na siyang sangkahayupan. Pero wag na wag niyo kakalimutan, 27. Ang katagang. Love you to the moon and back. At kapag sumasakit na ang ulo ninyo, huwag niyong kakalimutan magpahit ng efficacy. Pero salamat sa pakikinig, salamat sa pagpasok sa oras na ito. Nag-generate naman ng attendance itong ating MS Teams. Pero nagulat ako kung kailan ako nag-announce ng patapos na, biglang naging 48 kayo, no? Kanina 41, 42 lang kayo. Eh. Malalaman ko yan pag nag-generate na yung MS Teams. Ikaw, bigla ka pumasok nung sinabi ko ng ano. Pero anyway, sana magawa din mag-meet ng face-to-face dahil talagang yung section na lang yung hindi ko pa nami-meet ng face-to-face eh. Lagi tayong online. At talagang iba yung pakiramdam din kasi kapag face-to-face tayo. Iba yung atake. Alam niyo, kung baga pag nanood kayo ng flip top, iba yung pakiramdam kapag sa YouTube lang kayo nanood kaysa pag pumunta kayo ng live. No? So, mag-live naman tayo. No? Ano man gusto nyong bumili ng ticket, no? Manood tayo ng flip top. No? So anyway, salamat guys. Plus 27. Appreciate ko kayo kung kayong 48 na nandito. Kung nasaan man kayo, di ko man alam kung nasaan kayo, pero sana ay mag-iingat kayo, nasa ligtas kayong lugar, komportableng lugar. May tubig sa tabi ninyo, and kung nag-work kayo, ingat kayo. At dahil ako yung panghuling klase nyo ngayong araw, gusto kong tapusin ang araw na ito sa katagang proud ako sa inyo. Picture tayo? Picture tayo, on kayo ng camera, nang makita natin kung sino yung mga gumagala dyan. Press, alam mo na yung toka mo, ikaw mag... Okay, pero hindi, ilan na ba yung nag-on ng camera? Stop recording pa na. Ang dami pang walang, dami pang walang mukha. I mean, walang mukha, walang camera. Bukas na po yung mga camera. Isang slide lang naman po. Wala pang webcam. Okay lang, sa mga may kakayahan lamang makapag-on ng camera, magbukas tayo ng camera. No? Kung wala kayong kakayahan buksan yung camera, hindi ko kayo pipilitin. Okay lang yan. Gusto ko lang makita yung mga pagmumukha ninyo dahil hindi lang. Joke lang ayun. Press, pwede ka na mag-call ng shot kung gusto mo ng picturean ko. Basta bibilang ka lang para naman nakangiti ako dito, no? Ilan po? Nice pa. Teka, ano ba? Nakikita ko lahat? Sige, ikaw na mag-call ng shot, press. Sige. Ilan. Mga di pa kayo naliligo ha. Gabi na, ba't di pa kayo naliligo? Hira kayo mga bata ko. Pwede po ba iba? Ito po kasi napapakita sa screen. Hindi lahat naka-on ng camera eh. Ayos lang yan, sige. Kung sino lang naka-on ng camera, huwag natin pilitin. Baka mamaya inabas sa evaluation. Si Sir, pinipilit kayo mag-on ng camera. Ilan po? Join at leave po ulit ako. Sige. Basta PUP ka pala, inabor eh. Hindi ka man lang dumalaw dito. Sipahin kita din eh. Medyo ka lang. Ganda ng ventilador natin, maas ah.
Yung electric fan natin sa taas, ang ganda. For sale ba yan? Oo, yan. Ang mabas muna ako ng mga klase. Meron tayong mabas dito eh. Uy, may nasa biyahe. Uy, ingat ka ha. Kung nasan ka man, bumabiyahe ka, naka-face mask, hindi po yung pangalan niya dito eh. Pero nasan ka man, ingat ka. Okay? Kung hindi ka kayanin mag-on ng camera, mag-off ka ng camera, baka mamaya mapahamak ka pa. Pero ingat ka pa rin. Uy, Baltasar, ano na? Okay lang po, sir. Ang Nandiyan dami po ko po na. ba ako? Ang Na-exit dami ko ko po. ng e-bus. Oh, Ay po ako. wala na akong masabi. Oh, sana all may ka-date, no? John Matthew. Ano eh, soft reveal, soft lunch ba yan, John Matthew? Talagang kalahati ng mukha yung pinapakita mo, no? Soft reveal, wow. Ayan, natuloy si John Matthew. Parang dinner date kayo dyan, ah. Ano, odd? Press, ano na press? Unahin na akong maibas dito sa... Ngiting-ngiti na siya, oh. Pwede na ba press? Daw pa. Pwede na po. Okay, pwede na. Isang maayos mo na. Isang maayos na Ayos picture. yung picture. Ready? 1, 2, 3. Sige po. Isa pa po. Meron. Slide na sige. Wala pong slides. Isang ano lang po. Asa lang. Sige. Go. 1, 2, 3. Sige po. Okay, class. So, see you everywhere. See you anywhere. Take yourself. Take yourself. Sir, kakayanin po naman ata. Face to face next.